Kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong batay sa kanilang pananampalataya, itutuwid ng Diyos sa parehong paraan, Hudyo man o Hintil. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, mga kabanata 2 at 3. Ang matuwid na paghuhukom ng Diyos. Kayo kung gayon ay walang dahilan, kayo na humahatol sa ibang tao, para sa kahit anong punto ay husgahan ninyo ang iba, kinukondena ninyo ang inyong sarili, sapagkat kayo na humahatol ay gumagawa ng gayon ding mga bagay. Ngayon, alam na natin na ang paghatol ng Diyos sa mga gumagawa ng gayong mga bagay ay batay sa katotohanan. Kaya kapag kayo na isang tao lamang humatol sa kanila at gayon paman ay gawin ang parehong mga bagay, sa tingin ninyo ba ay makakatakas kayo sa paghahatol ng Diyos? O hinahamak ba ninyo ang kayamanan ng kanyang kabaitan, pagpaparaya at pagtitiis? Hindi ninyo napapagtanto na ang kabaitan ng Diyos ay umaakay sa inyo sa pagsisisi. Ngunit dahil sa inyong katigasan ng ulo at inyong pusong hindi nagsisisi, kayo ay nag-iipon ng puot laban sa inyong sarili para sa araw ng puot ng Diyos, kapag ang kanyang matuwid na paghatol ay mahahayag. Sapagkat gagantimpalaan ng Diyos ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang ilang tao ay patuloy na gumagawa ng mabuti at naghahanap ng kaluwalhatian, karangalan at immortalidad. Sa kanila ang Diyos ay magbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang ibang tao ay makasarili at tinatanggihan ang tama upang sundin ang mali. Sa kanila, ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit at puot. Magkakaroon ng pagdurusa at pasakit para sa lahat ng gumagawa ng masama, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Hintil. Ngunit ang Diyos ay magbibigay ng kaluwalhatian, karangalan at kapayapaan sa lahat na gumagawa ng mabuti, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Hintil. Sapagkat hinahatulan ng Diyos ang bawat isa ayon sa parehong pamantayan. Ang lahat ng nagkakasala ng walang kautusan ay mapapahamak din ng walang kautusan. At ang lahat na nagkakasala sa ilalim ng kautusan ay hahatulan ng kautusan. Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan ang mga matuwid sa paningin ng Diyos, ngunit ang mga sumusunod sa batas ang siyang ipahahayag na matuwid. Ang mga Hintil ay walang kautusan, ngunit sa tuwing ginagawa nila sa pamamagitan ng likas na hilig ang iniuutos ng kautusan, ang mga ito ay kanilang sariling batas kahit na wala silang kautusan. Ang kanilang pag-uugali ay nagpapakita na kung ano ang iniuutos ng kautusan na nakasulat sa kanilang mga puso. Ang kanilang mga budhi ay nagpapakita rin na ito ay totoo. Yamang ang kanilang mga iniisip, kung minsan ay inaakusahan sila at kung minsan ay pinagtatanggol sila. At kaya,
Ayon sa mabuting balita na aking ipinangangaral, ganito ang mangyayari sa araw na iyon, kung kailan hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo ang mga lihim na pag-iisip ng lahat. Ang mga Hudyo at ang kautusan. Ngayon kayo, kung tinatawag ninyo ang inyong sarili na isang Hudyo, kung umaasa kayo sa batas at ipagyayabang ang inyong kaugnayan sa Diyos, kung alam ninyo ang kanyang kalooban at sinasang-ayunan kung ano ang nakahihigit dahil kayo ay inatasan ng batas, kung kayo ay kumbinsido na kayo ay isang gabay para sa mga bulag, isang liwanag para sa mga nasa dilim, isang tagapagturo ng mga hangal, isang guro ng mga sanggol, sapagkat nasa kautusan ang sagisag ng kaalaman at katotohanan. Kayo kung gayon na nagtuturo sa iba, hindi ba ninyo tinuturuan ang inyong sarili? Kayo na nangangaral laban sa pagnanakaw, nagnanakaw ba kayo? Kayo na nagsasabi na ang mga tao ay hindi dapat mangalunya, kayo ba ay nangangalunya? Kayo na napupuot sa mga Diyos-Diyosan, ninanakawan ba ninyo ang mga templo? Kayo na nagyayabang sa batas, dinudungisan ba ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag sa batas? Gaya ng nasusulat, ang pangalan ng Diyos ay nilalapastangan sa gitna ng mga hintil dahil sa inyo. Kung sumusunod kayo sa kautusan, ang inyong pagtutuli ay may kabuluhan. Ngunit kung kayo ay sumusuway sa kautusan, mas mabuti pang hindi na kayo natuli. Kung ang mga hintil na hindi tuli ay sumusunod sa mga utos ng kautusan, hindi ba siya ituturing ng Diyos na parang siya ay tuli? Kaya't kayong mga Hudyo ay hahatulan ng mga hintil dahil nilabag ninyo ang kautusan, kahit na isinulat ninyo ito at tinuli. Ngunit sinusunod nila ang kautusan kahit na hindi sila tinuli sa pisikal. Ang isang tao ay hindi isang Hudyo kung siya ay isa lamang sa panlabas. Hindi rin panlabas at pisikal lamang ang pagtutuli. Hindi. Ang isang tao ay isang Hudyo kung siya ay isa sa kalooban. At ang pagtutuli ay pagtutuli ng puso sa pamamagitan ng Espiritu, hindi sa pamamagitan ng nakasulat sa mga alituntunin. Ang papuri ng gayong tao ay hindi mula sa mga tao, ngunit mula sa Diyos. Ang katapatan ng Diyos. Mayroon bang anumang kalamangan ang mga Hudyo kaysa sa mga hintil? O may halaga ba ang pagpapatuli? Marami sa lahat ng paraan. Una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang mismong mga salita ng Diyos. Paano kung ang ilan ay walang pananampalataya? Ang kanilang kawalan ng pananampalataya ba ay magpapawalang bisa sa katapatan ng Diyos? Tiyak na hindi. Ang Diyos ay dapat na totoo, kahit na ang bawat tao ay sinungaling. Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, dapat ipakita na tama ka kapag nagsasalita ka. Kailangan mong manalo sa iyong kaso kapag nilitis ka. Ngunit kung ang ating kalikuan ay nagpapakita ng katuwiran ng Diyos ng mas malinaw, ano ang sasabihin natin? Na ang Diyos ay hindi makatarungan sa pagdadala ng kanyang galit sa atin?
Gumagamit ako ng argumento ng tao. Tiyak na hindi. Kung hindi makatarungan ng Diyos, paano niya hahatulan ang mundo? Ngunit paano kung ang aking kasinungalingan ay nagsisilbi sa kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang katotohanan ng mas malinaw? Bakit ako pa rin ang hahatulan bilang isang makasalanan? Bakit hindi sabihin ko ngayon, gumawa tayo ng masama upang ang kabutihan ay dumating? Ang ilang mga tao sa katunayan ay ininsulto ako sa pamamagitan ng pag-aakusa sa akin na sinasabi ang mismong bagay na ito. Sila ay hahatulan gaya ng nararapat. Walang isa man ang matuwid. Kung gayon, tayo bang mga Hudyo ay nasa anumang mas mabuting kalagayan kaysa sa mga Hintil? Hindi talaga. Naipakita ko na ang mga Hudyo at mga Hintil ay parehong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Gaya ng sinasabi ng kasulatan, walang taong matuwid, walang matalino o sumasamba sa Diyos. Lahat ay tumalikod sa Diyos. Lahat sila ay nagkamali. Walang gumagawa ng tama kahit isa. Ang kanilang mga salita ay puno ng nakamamatay na panlilinlang. Ang mga masasamang kasinungalingan ay gumulong sa kanilang mga dila. At ang mga mapanganib na pagbabanta tulad ng laso ng ahas mula sa kanilang mga labi. Ang kanilang pananalita ay puno ng mapait na mga sumpa. Mabilis silang manakit at pumatay. Iniiwan nila ang kapahamakan at pagkawasak saan man sila magpunta. Hindi nila alam ang landas ng kapayapaan, ni hindi sila natuto ng paggalang sa Diyos. Ngayon, alam na natin na ang lahat ng nasa kautusan ay naaangkop sa mga namumuhay sa ilalim ng kautusan upang itigil ang lahat ng mga dahilan ng tao at dalhin ang buong mundo sa ilalim ng paghatol ng Diyos. Sapagkat walang sino man ang inaaring tama sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng hinihingi ng kautusan. Ang ginagawa ng kautusan ay upang malaman ng tao na siya ay nagkasala. Katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ngayon, nahayag na ang paraan ng Diyos sa pag-aayos ng mga tao sa kanyang sarili. Ito ay walang kinalaman sa batas, kahit na ang kautusan ni Moises at ng mga propeta ay nagbigay ng kanilang patutuo tungkol dito. Itinutuwid ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Ginagawa ito ng Diyos sa lahat ng naniniwala kay Kristo dahil walang pagtanggi sa lahat. Lahat ay nagkasala at malayo sa nagliligtas na presensya ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng walang bayad na kaloob na biyaya ng Diyos, ang lahat ay ginawang matuwid sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Inihandog siya ng Diyos upang sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyong kamatayan, siya ay maging daan kung saan ang mga kasalanan ng mga tao ay mapatawad sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakita na siya ay matuwid. Noong nakaraan, siya ay matyaga
at hindi pinapansin ang mga kasalanan ng mga tao. Ngunit sa kasalukuyang panahon ay binibigyang pansin niya ang kanilang mga kasalanan upang ipakita ang kanyang katuwiran. Sa ganitong paraan, ipinakikita ng Diyos na siya mismo ay matuwid at inilalagay niyang tama ang lahat ng naniniwala kay Jesus. Ano kung gayon ang maaari nating ipagmalaki? Wala. At ano ang dahilan nito? Ito ba ay sa pagsunod natin sa kautusan? Hindi. Ngunit dahil naniniwala kami. Sapagkat napagpasyahan namin na ang isang tao ay inaaring matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paggawa ng iniuutos ng kautusan. Ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi ba siya rin ang Diyos ng mga Hintil? Oo, sa mga Hintil din. Dahil iisa lang ang Diyos na siyang magpapawalang sala sa mga tuli sa pamamagitan ng pananampalataya at sa mga hindi tuli sa pamamagitan ng gayon ding pananampalataya. Kung gayon, pinawawalang bisa ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalatayang ito? Hindi talaga. Sa halip, itinataguyod natin ang batas. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.